Magandang morning po mga kabayan. Hello Philippines, hello world. Welcome Barangay Binagyuhan dito sa Escalante, Negros Occidental. Nag-enjoy ang buong team mga kababayan sa kaiikot dito sa kabundukan dahil bukod doon sa mga na-vlogs natin mga kababayan, naku, ang daming prutas na iuwi natin dahil ang babait ng mga na-vlog natin mga kababayan. Kahit ano-ano na po ang pinapadala sa atin. Pagbaba natin ng bundok, Diyos ko po mga kababayan, nag-iwan tayo ng ngiti at saya. Sila naman po mga kababayan, nagpabaon din ng ngiti at saya sa buong team dahil sa pinapadala na sa atin. Ngayong hapon, ngayong umaga mga kababayan, meron na naman tayong nakita, no? At mag-asawa ito mga kababayan na senior na si tatay hindi na po nakalakad. Base sa ating interview ay ito ay na-stroke na. Kaya mga senior na ito, tara, samahan niyo po kami. Puntahan natin. Tao po. Magandang umaga. Hello, magandang umaga sa inyo. Wow, ang ganda naman ng higa nyo dyan, tatay. No, talagang nandyan kayo sa malapit sa pintuan. Anong pangalan ni tatay? Esteban. Si Tatay Esteban. Ilang taon na po kayo, Tatay Esteban? 69. Wow, 69 na po kayo. Si nanay, anong pangalan? Justiniana. Si Nanay Estiniana. Ilang taon na po kayo, nanay? 68 po. 68. Kumusta ang buhay-buhay, nanay? Pagtigaan lang kami sa mga bata, kaya wala man may ubra na. Di man may magsarang, di man may magyaan. Bakit po? Ano nangyari kay Tatay Esteban? Di man siya makabangon o siyara. Nalupog man na siya, God. Na-stroke po ba? Gas na ko ba na malang kaya naulian ko. Na-stroke po kayo, tatay. Oh, ilang taon na po kayo na-stroke, Tatay Esteban? Pana? Magduha na ron sa September 2. 2 taon na. So buhat nung 2 taon na talagang ganyan, dyan na lang po talaga kayo. O sa katuig naman siya. Hindi na kayo nakatayo dyan, nakapagtrabaho, no? Talagang dyan na kayo. Pagkaon na hungitan. Pati pagkain niya, nanay, sinusubuan niyo pa? Oh, dati ano bang trabaho ni Tatay Esteban, nanay? Sa maguna, daro. Sobrang sipag ba ni tatay noon? Og maghayag buwan, magdaro managod. Kahit gabi, basta maliwanag lang, may buwan, nag-aararo pa din. Diyos Nyag ko, magadlaw og magkuan bisag uwan nagapasingawan na po sa daro. ibig sabihin, gabi, araw, ulan, init, nagtatrabaho si Tatay Esteban. Daro na siya. Esteban, bakit napakasipag ni Tatay Esteban? Ilan po ba ang anak niyo, nanay? Siyam. Siyam. Kunti lang po, no? 7 na ron sila ang may pangabuhi na kahit patay man ang duha. Kaya pala kay sipag-sipag ni Tatay Esteban noon, halos walang pahinga, 24/7 nagtatrabaho. Biro niyo po mga kababayan, kahit minsanan nga lang na magkaroon ng buwan, no? Pero talagang sinusulit pa rin ni Tatay Esteban, talagang hindi pinapalagpas, nagtatrabaho pa rin. O di ba? Buti na lang bibihira ng may buwan kasi kung gabi-gabi din may buwan, naku, wala ng pahinga si Tatay Esteban. Kapahuway lang na siya og kanang ngit-ngit na nang walay upuan. Grabe, no? Kayo naman po, ano po ang trabaho niyo, nanay? Sa kuan lang sa uma. Gatimbang ni tatay, katuwang niyo si tatay sa ano. Ang siyam na anak, kumusta naman po? Ang duha na patay man to. Ang 7 may pangabuhi na po sila. May kanya-kanyang buhay na. Tapos kumusta? kampo. Kahit papaano, tulad ngayon, talagang ang tatay nila, ang padre de pamilya nila ay nalumpo na, hindi na makapagtrabaho dahil sa sipag noon nung sila yung mga bata pa. No, nandiyan yung tatay nila nagtatrabaho para mabuhayin yung mga anak, no, para makakain, para hindi magutuman. Ngayon po na ganyan na po ang sitwasyon ni Tatay Esteban na kahit paano yung ibang anak nakatulong naman. Wow, yun yung maganda. Kumusta naman po ang mga boy-boy sa mga anak nyo? Nalang sa uma pod. Sa uma. Pero at least kahit paano nandiyan sila, nakaalala ngayon kay Tatay Esteban na hindi lang kayang pabayaan yung tatay nila napakasipag. Nabibigay din.
tagaan man gid mi niya kada semana. Wow. Magbulos-bulos lang sila. O, di ba sa dami? O, yan po mga kababayan. Yun yung sinasabi ko. Hindi baling mga anak ka ng madami na kaya mong buhayin, and then pagdating ng panahon, yung mga anak mo na sa ganitong sitwasyon na hindi na kayang magtrabaho, na nandyan, kahit mahirap, na nandyan sila. Yung 7 ang buhay, no, ang trabaho ay nasa bukid din, pero sabi ni nanay, palitan sila. Halimbawa, itong linggo na to, yung panganay. O, sa sunod na linggo, yung sumunod. Sa susunod na linggo, yung pangatlong anak. Yung ganun, palitan, na hindi yung ikatwiran natin, marami kang anak, and then isabihin mo sa mga magulang mo, ay hirap din ako, wala din akong makain, wala din akong trabaho. Hindi yun. Kailangan gumawa ka ng paraan. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, walang paraan. Ganun lang yun. Gayahin natin sila ni nanay, marami siya mga anak, pero ganun din ang buhay, pero hindi na pinabayaan yung mga magulang nila. Nandiyan pa rin sila. Kasi alam naman nila kung ano ang nangyari ni tatay sa sobrang kasipagan niya noon sa trabaho na halos walang pahinga, 24/7 sa pagtatrabaho sa bukid. Plus, ganito ang naging resulta ngayon na dahil sa kasipagan ay nalumpo siguro mga pasma yan. Pasma kasi sabi ni nanay kanina, mainit, tapos maabutan ng ulan, tapos nagtatrabaho sa umaga, pag maliwanag ang buwan, nagtatrabaho pa rin. So, ibig sabihin, gabi, umaga ang trabaho, ulan, init ang trabaho. O, diba? Ganon ba kasi pag si Mr. New nanay noon, nung malakas pa? Agad kay sama mo. Naninguha agad kay pigado mo kayo. Karon, siyempre, maluoy ka sa Mombana, na naing-ana na siya. Ano ang masabi mo nanay sa kay tatay na napakasipag mong asawa? Na ako siya ngayon, sangko na niyan, sobra ni mong ka baka sa una. Uwan og init. Trabaho ka sa uma. Pero sa dati nanay, sinasaway mo siya na, tama na yan, huwag ka muna, magpahinga ka muna, ginagay. Gisaway. Uy, unsa maingay, isulti. Namay nga rumang po siya nga. Magpasagad ka lang. Unya ra ka mulihok og wala na makaon. Oh, ibig sabihin si tatay talagang ayaw niyang tumigil kahit may pundo, may pagkain pa dyan, may bigas pa dyan, ayaw niyang tumigil kasi ayaw niyang antayin na maubos yung pagkain dyan, saka na naman siya kikilos. Habang merong nakatambak na pagkain dyan, kilos, ganun siya kasipag. Sa una o sa... Sinasaway pala ni nanay na pahinga ka naman, huwag mong abusuin yung katawan mo, pero ang sagot niya, bakit? Hihinto ako. Paano yung pamilya natin? Saka ako kikilos pag naubos na yung pagkain natin. Siyempre, habang meron, kikilos tayo. Yung ganon. Okay yung ganon. Kailang talagang nasubrahan lang talaga sa sipag si tatay at naabuso na yung katawan niya. Wala na siyang oras magpahinga. No? Puro lang talaga trabaho. Wala na siyang iniisip sa sarili niya na magpahinga. Hindi niya na ininda na naabuso na pala yung katawan niya. At ito yung naging resulta ngayon. Di bali, dahil sa kasipagan yung nanay, no? Meron kaming surprise sa inyo. Pasok mga Rohelios! Napatawa nyo si nanay at si tatay. Maraming salamat sa ating mga Rohelios. Anong meron dala-dala dyan? Yan, maayong buntag. Magandang umaga po tatay nanay. May isang sakong bigas na po kayo dito. Wow! Unsa pa? Nanay, maayong buntag. Oh. Meron ka ng assorted of groceries. Unsa sa Bisaya? Assorted of groceries. Sa Bisaya! Meron kang halo-halong groceries. Halo-halo ng sa Tagalog. Assorted groceries. Mix groceries. Napang ko. Tagalog tong si English. Salamat! O ano yan kabuto? Nanay, tatay, isang tring itlog po para po sa inyo. Wow! Salamat, nanay. Meron na kayong assorted groceries, isang tray na itlog at isang sakong bigas natin. Siyempre, meron pa tayong
Cash, nanay. Salamat. Oh, di ba? Kang salamat sa inyong surprise naman. Wow. Wala ko magdumdum na may makatabang po na mo. Wow, hindi daw inisip ni nanay, hindi akalain na merong biyaya na darating sa umagang ito. Salamat. Ayan, salamat. Di O, mo na diba? sa istorya kayo. Dili siya kasulti. So hindi naririnig tayo ni Tatay Esteban pero hindi nakakapagsalita ng maayos dahil siguro doon sa sitwasyon niya ngayon. And then si nanay lang yung kahit papaano no nandito pa rin, nakaalalay pa rin kay Tatay. Kaya maraming salamat. Sobrang tuwa ni nanay sa biyaya na hindi niya inasahan na dumating sa umagang ito. Maraming salamat. Siyempre, magpapasalamat pa rin po tayo mga kababayan sa ating barangay captain, Madam Jocelyn Balicuatro, and sa kanyang mga kagawad at sa dalawang kagawad ng ating kasama ngayon na si Kagawad Ramon Contiga at si Kagawad Donnie Talita. Maraming salamat po sa pag-guide para marating natin itong mga ganitong sitwasyon na talagang kasi kung tayo lang po mga kababayan no napakalayo na nito kung wala tayong kasama na dalawang kagawad natin hindi natin kakayanin, hindi natin sila mahanap kasi sobrang layo at napakaliblib na. Nagiging mabilis yung ating pagkilos ngayon, paghatid ng ayuda kasi dire-diretso na tayo, hindi na natin kailangan mag-ikot, kundi puntahan na lang natin kaagad yung ating tawag nito, yung ating subject no na agaran na no, diretso na hindi mo na kailangan hanapin pa. Kaya maraming salamat po talaga sa nag-guide sa atin. Okay, so syempre sa ating mga sponsors na talagang nandiyan mula noon hanggang ngayon na nakikiisa na walang sawang pagmamahal, pagbibigay ng tulong sa mga kababayan natin. Maraming salamat po. Syempre sa ating mga subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators, lahat po kayo, pati yung ating mga bashers, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagmamahal, suporta, panunood without skipping ads, no, pag-share, like, comments. Maraming salamat po sa inyo. So mga kababayan, nawa ipagpalain pa po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw, nawa ibigyan pa po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw, nawa ibigyan pa po tayo ng mahabang buhay upang sa ganun marami pa po tayong matulungan na kagaya nila. Maraming salamat po. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan paki-share, subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye, nanay and tatay. So